Ako si Lourdes, 25 years old. Graduate na sa college. Ilang araw na lang ay aalis na ako dito sa bansang Pilipinas dahil susubukan kong hanapin ang magiging hinaharap ko sa bansang Japan. Sa kadahilan ng iilang araw na lang ang natitirang araw ko dito sa Pilipinas, ay gusto kong sulitin ang bawat araw na nandito ako sa bansang sinilangan. Sapagkat hindi ako sigurado kung makakabalik pa ba ako dito dahil maganda ang ino-offer sa aking trabaho doon sa Japan. Isa pala akong tipo ng taong mahilig sa adventure at lalong-lalo na kung yung papasyalan o pupuntahan naming lugar ay may kaakibat na paranormal o nakakatakot. Hilig ko ring pumunta sa mga museo kung saan nakakakita ako ng mga bagay na mula sa kasaysayan. Kapag nasa museo kasi ako, ay para akong nagta-time travel. Isang araw, nagyaya ko sa mga barkada ko na mamasyal kami sa isang museo sa probinsya ng Vicate. Marami kasing nagsasabi na maraming mga weirdong bagay ang nakatago at nakadisplay roon. Mga gamit na matagal nang mayroon na preserba. Nakasilid rin daw doon ang ilan sa mga kalansay na natagpuan sa probinsya ng Vicate. Mga kalansay raw ng mga taong namatay sa World War II. Nang malaman ko ang kwento-kwento tungkol sa museo ng probinsya, ay kinanahan ako kasi naroon yung mga bagay na gustong-gusto ko. Nanginaya ko ang mga barkada kong dalawa ay pumayag naman sila. Sa araw na ito, August 22, 2023, ay ang napagkasundoan naming araw ng pagpunta at magkikita-kita kami sa terminal ng bus papunta roon sa museum. Ilang minuto ang lumipas na kompleto na ang grupo. 3 kaming mga babae, ako, si Rhea at si Gia. Ang sasaya pa nila kasi ngayon lang ulit sila makakapunta sa museum. Pare-pareho rin kasi kami ng hilig. Yun ay ang pag-a-adventure. Lumipas ang 1 oras, tuluyan na nga kaming nakarating sa probinsya ng Vicate at sumakay na rin kami ng tricycle papunta sa museum. Lumipas pa ang ilang minuto, nakarating na kami sa harapan ng museo. Nakakamangha ang labas ng museo dahil mukha talagang luma at mapapa-imagine ka talaga na para kang nagta-time travel. Malaki din naman at talagang maraming tao ang pumupunta. Ang pangalan ng museo ay Ang Silid ng Nakaraan ng Vicate. Nakaukit ang pangalan sa kahoy. Pare-pareho kaming namangha kasi labas pa lang ng museo ay ang ganda na ng datingan. Ano na lang kaya sa loob? Hindi nagtagal, tuluyan na nga kaming pumasok. At dooy muling nagsimula ang paglalakbay patungo sa nakalipas. Habang kami ay lumilibot, napakaraming kakaiba at bago sa paningin ko. Bawat mga bagay roon ay may pangalan at paglalarawan o description. May nakita akong kakaibang itsura ng orasan, ballpen, upuan, mga lumang inukit, mga iba't ibang liham mula sa mga sinaunang tao at marami pang iba. Kung babasahin mo naman ang mga deskripsyon ng bawat bagay, ay minsan ay may dadaloy na kilabot sa loob mo. Hanggang sa may makita akong isang bagay na pinakakumuha ng aking atensyon. Isang pangbatang dress na nakalagay sa glass cabinet na bagaman lumang-luma na at kupas na, ay maiengganyo ka pa ring bilhin dahil sa kakaiba nitong disenyo. Disenyo ng nakaraang sibilisasyon at napakaganda sa paningin. Bagaman nagagandahan ako, ay gumapang sa akin ang kilabot nang mabasa ko ang pangalang nakalagay sa itaas. Isinumpang Bestida.
Maging ang dalawa kong kasama ay kinilabutan nang mabasa ang pamagat o pangalan nito. Maya-maya pa ay may lumapit sa aming isa ring turista at tila nabighaan rin siya sa kakaibang aura ng bestida. Walang sabi-sabi ay bigla siyang nagsalita ng, "Alam niyo bang sa likod ng dress na yan ay may nakakakilabot at nakakalungkot na kwento?" Pumintig ang tenga ko nang marinig ko ang sinabi niya. Animoy nabuhay ang dugo ko at nasabik sa kung anuman ang itinatagong kwento ng bestida. Hindi po eh. Kayo po, alam nyo? Interesado kong tugon. Oo naman. Taon-taon akong pumupunta rito para bisitahin tong dress na ito at upang alalahanin ng mandilim nitong kwento. Ayos lang po ba kung ikakwento niyo sa amin? Oo naman. At nagsimula na siyang magkwento. Taong 1920, may isang babae na nagngangalang Aurora. Malapit na ang graduation ng anak niyang grade 6 na nooy valedictorian. Dahil nga kapos siya sa pera, ay wala siyang pambili ng isusuot na dress ng kanyang anak na si Angeli para sa graduation nito sa susunod na linggo. Gusto niya sanang bilhin na yung bagong dress para sa anak bilang reward. Ngunit pinigilan siya ng kakulangan sa pera. Kaya ang nangyari, bumili na lang sila sa ukay-ukay. Isinama niya ang anak niya sa bilihan ng ukay-ukay ng mga dress upang siya mismo ang makakapili. Naiintindihan naman ni Angeli na hanggang ukay-ukay lang ang makakaya ng kanyang ina dahil yun lang ang makakaya ng kanilang pera. Mabait na bata si Angeli, maunawain at hindi nagpapabili ng kung ano-ano na hindi kayang bilhin ng kanyang ina. Habang pumipili ng bestida si Angeli, ay ang pulang bestida ang kumuha ng kanyang atensyon. Simple lamang ang disenyo, ngunit napakaganda at mukhang mamahalin. Isang dress na ang manggas ay kulay itim, maraming makikintab na disenyo at hanggang tuhod ang haba. Nabili nila ang bestida sa halagang 1 sentimo. Simula nang dumating ang dress na iyon sa kanilang bahay, ay madalas may dumadaang hanging malamig. Kakaibang lamig ng hangin at tanging sa loob lamang ng bahay, sa labas ay wala. Nakalagay din sa aparador ang dress at minsay napansin ng batang si Angeli nang minsang magising siya sa oras ng 12:00 ng hating gabi ay may narinig siyang kumakatok sa loob ng aparador. Ngunit hindi niya gaanong pinansin. Sa sumunod pang araw ay muling nagising si Angeli at sa parehong oras ay muling may narinig siyang kumakatok sa loob ng aparador. Doon lang siya kinalabutan sa pangalawang beses na narinig niya ang mga katok. Bagaman natatakot, ay nilakasan niya ang kanyang loob at binuksan ang aparador. Alam naman niyang walang gagawa ng katok doon dahil puro damit lamang ang nasa loob. Pagkabukas niya ng aparador, ay ang pulang dress na nakahanger ang agad na kumuha ng kanyang atensyon na ay kinatakot niya ng husto. Agad niyang isinara ang aparador at bumalik sa higaan. Magkakatabi lang naman sila ng kanyang ina at ang nakababatang kapatid sa kanilang kama at sa gilid nila ay doon nakalagay ang aparador. Agad na nagtalukbong ng kumot si Angeli sa takot at hindi siya kaagad nakatulog. Hanggang sa lumipas pa ang mga minuto ay wala na siyang narinig pang mga katok. Napagtanto niyang marahil sa mismong pagsapit lamang ng eksaktong buong minuto ng 12:00 ng hating gabi ay doon na may kakatok sa loob ng aparador. Naisip rin niya na wala namang ganito dati at wala ring sobrang lamig ng simoy ng hangin ang minsang binabalutan ang kanilang bahay. Nagsimula lamang ito nang dumating ang pulang dress.
Simula ng gabing napagtanto ito ni Angeli ay hindi na siya naging komportable na ang dress ay nasa loob ng kanilang bahay at ayaw na niya itong isuot sa darating na graduation. Subalit pinaghirapan ng kanyang ina ang pinangbili sa dress na iyon at ayaw niya rin namang madismaya si Aurora. Dahil sa oras na sabihin niyang ayaw na niyang isuot ang dress ay malamang malulungkot ang kanyang ina. Kaya minabuti na lang niya na kimkimin ang takot na nadarama. Nang tinanong naman ni Angeli sa kanyang nakababatang kapatid na si Angelica kung nararamdaman pa niya ang kakaibang malamig na simoy ng hangin at kung may naririnig ba siyang pagkatok sa loob ng aparador sa pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay ang sinagot nito ay wala raw siyang nararamdamang sobrang lamig na hangin at wala siyang naririnig na pagkatok sa loob ng aparador. Napagtanto ni Angeli na siya lamang ang nakakaramdam nun at yon ay ang malaki niyang ipinagtataka at ang pinagmumulan ng kanyang kilabot. Hanggang sa sumapit na ang araw ng graduation. Bago isuot ni Angeli ang pulang bestida, ay tinitigan niya munang maigi at nagdadalawang isip kung isusuot pa ba niya. Ngunit wala naman siyang ibang mapamimilian kundi ang isuot iyon. Hanggang sa lumipas pa ang mga minuto. Nasa school na sila at nagsimula na ang graduation ceremony. Sa mga oras na iyon ay wala namang nararamdamang kakaiba si Angeli habang suot-suot ang pulang dress. Pinuri pa nga siya ng ilang mga kaklase dahil magara daw ang dress niya at mukhang mamahalin. Hanggang sa lumipas pa ang mga oras, sumapit na nga ang valedictorian speech ni Angeli. Sa paglipas ng mga minuto, pagkatapos niyang mag-speech, ay walang sabi-sabi bigla na lang itong napahantusay sa sahig sa hindi malamang kadahilanan. Agad na lumapit ang mga guro at si Aurora kay Angeli. Wala ng pulso at hindi na humihinga si Angeli. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng biglaang pagkamatay ng bata. Wala namang kahit anong sakit si Angeli. Dahil sa kakulangan sa pera ay hindi na naipadala sa ospital ang bata upang malaman kung ano ang dahilan ng biglaan nitong kamatayan. Napakalungkot ng graduation day na iyon dahil sa pagkamatay ni Angeli. Lumipas pa ang 2 taon, si Angelica naman ngayon ay gagraduate na rin sa grade 6. Matagal nang nakatago ang dress na binili nila sa ukay-ukay. Isang linggo bago ang graduation, inilabas na ni Aurora ang dress. Sa loob ng 1 linggo, ang lahat ng mga sinabi ni Angeli na nararamdaman niya, gaya ng kakaibang lamig ng hangin, pagkatok sa aparador sa pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay nararamdaman na ngayon ni Angelica. Subalit gaya ni Angeli, ay sinulo niya lamang ang nararamdaman niyang takot. Dahil kung sasabihin niya kay Aurora na may kakaibang aurang dala ang dress, ay mapipilitan si Aurora na bumili. Wala naman silang sapat na pera. Sa totoo lang ay walang kaalam-alam si Aurora sa kung ano ang kilabot na daladala ng dress na yon. At tanging ang 2 anak niya lamang ang nakakaramdam. Tiniis niya ang mga gabing may naririnig siyang pagkatok. Titiisin niya muna ito hanggang sa matapos ang graduation. Pagkatapos ng graduation ay saka na lang niya sasabihin kay Aurora ang nararamdamang kilabot buhat sa pulang bestida. Sumapit na ang graduation day ni Angelica. Tulad ng kanyang ate na si Angeli, ay valedictorian din siya.
Samantala, muling bumagabag kay Aurora ang sinapit ng kanyang anak na si Angeli. Dahil roon ay ninerbiyos siya at natakot. Nanalangin siya na sana ay maging maayos ang takbo ng graduation ni Angelica. Maya-maya pa, sumapit na ang valedictorian speech ni Angelica. Pagkatapos niyang magsalita, sa halip na masasayang hiyawan at palakpakan ang aalingaw sa buong paaralan, ay mga sigaw at kaba ang namayani. Tulad ni Angeli, biglang bumulagta si Angelica pagkatapos ng kanyang talumpati. Wala ng pulso at hindi na humihinga. Hindi maipaliwanag ni Aurora kung bakit namatay ang kanyang dalawang anak sa parehong paraan. Alam niya sa kanyang sarili na walang sakit ang kanyang mga anak. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin ng mga oras na iyon dahil hindi niya alam kung ano ang talagang nangyayari. Hindi niya alam kung saan kukuha ng panggastos sa pagpapalibing ng anak dahil sa mga panahong iyon ay kapos na kapos pa rin siya. Hanggang sa may isang matandang babae ang lumapit sa kanya, isa sa mga kasama ng isa sa mga estudyante. Nanindig ang mga balahibo at nakaramdam ng kakaibang aura ang matanda nang hawakan niya ang pulang bestida ng bata. Kanina niya pa ito napapansin. Sa unang tingin niya sa dress kanina, noong buhay pa si Angelica, ay mabigat na ang nararamdaman niyang aura dito. Samantala, hindi na alam ni Aurora ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na siya ng malay. Nagising na lang siyang nasa loob ng isang bahay. Nang itilat niya ang kanyang mga mata, ay isang matandang babae na nakaupo sa gilid niya ang bumungad sa kanya. Nagulat si Aurora nang mapagtantong nasa ibang bahay pala siya. Nang tinignan niya ang nasa isang kama, ay nakalagay roon ang katawan ng kanyang anak at iba na ang kasuotan. Agad siyang lumapit sa bangkay ng kanyang anak, niyakap at humagulgol. "Saan mo kinuha ang pulang bestida?" Diretsong tanong ng matanda. Napatingin sa kanya si Aurora. Sa ukay-ukay po. Nasaan po kami ng anak ko? Ako si Romelina. Isa akong albularyo. Nandito kayo ngayon sa bahay ko. Ako yung lumapit sa'yo kanina sa stage ng paaralan. Hindi mo ba alam na may sumpa ang damit na binili mo sa ukay-ukay? Nagulat si Aurora at napagtanto niyang baka totoo nga dahil iisang bestida ang ginamit ng kanyang anak sa mismong graduation day kung saan pareho sila ng tiyempo ng pagkamatay. Unang kita ko pa lang sa pulang bestida nung suot ng anak mo kanina sa paaralan. Mabigat na ang nararamdaman ko. At noong tinanggal ko yan sa anak mo, nakita ko ang nakaraan ng bestida. May sumpang daladala ang bestidang iyan. Mahigit 1 dekada na rin ang lumipas simula nang isumpa ang bestida. Ang orihinal na may-ari niyan ay isang batang singidad rin ng anak mo. Yan rin ang sinuot niya sa araw ng kanyang pagtatapos sa elementarya. Subalit pagkatapos ng kanyang talumpati, bigla na lang siyang bumulagta sa entablado. May sakit kasi siya sa puso at sa mismong araw ng kanyang pagtatapos ay inatake siya sa puso. Dahil malala na ang kanyang sakit. Labis na nalungkot ang ina ng bata. Ang pulang dress ay ang huling-hiling at regalo nito sa kanyang anak. Ito rin ang paboritong damit ng bata kung kaya't labis niyang pinahalagahan at itinago. Sa tuwing nakikita niya ang dress, ay pakiramdam niya ay kasama pa rin niya ang nag-iisa niyang anak. Subalit isang araw, umalis siya sa bahay dahil
may pinuntahan siyang mahalaga. Nag-iisa lang din siya sa buhay. Pagka-uwi niya, sinalubog siya ng bahay niyang magulo. Bukas ang pintuan, makalat, dahil pinagnakawan siya. Nawala ang mga mahahalaga niyang gamit, kasama ang pinaka-iniingat-ingatan niyang bestida. Labis siyang nagdalamhati at pakiramdam niya ay muli siyang namatayan nang malimas pati yung pulang bestida ng kanyang anak. Namuong galit sa kanyang puso. Para sa kanya ay kahit mawala na ang lahat, wag na wag lang yung pulang bestida. Sa labis niyang pagkapot, gumawa siya ng sumpa. Isinumpa niya yung pulang bestida na kung sino mang bata ang gagamit nun ay mamamatay rin sa paraan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil walang maaaring umangkin ng damit na yon, kundi tanging anak niya lamang. Sa kadahilan ng may dugo siya ng babaylan, ay meron siyang kakayahang sumumpa o may malakas na malediksyon. Pagkatapos niyang isumpa ang pulang bestida, kinitil niya ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsaksak nito ng kutsilyo sa puso. Kung saan-saan napadpad ang pulang bestida, buhat sa sumpang dala ng pulang bestida, walang nagtatagal na nagmamay-ari nun. Namamatay ang mga batang nagsusuot nun, pareho sa paraan at tiyempo ng kamatayan ng anak niya. Kaya ang bestida ay pinapamigay at ibinebenta na lang. Kaya wala kang napapansing kakaiba rito dahil ang batang magsusuot lang nito ang makakaramdam ng kilabot. Ang iba ay naniniwala sa sumpa, habang ang iba ay hindi. Walang paraan para matigil ang sumpa, kaya mas mainam na itago na lang ito at huwag nang gagamitin. Mahabang paliwanag ni Romelina. Hindi makapaniwala si Aurora sa sinabi ni Romelina. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin at kung ano na ang mangyayari sa kanya ngayong wala na siyang anak. Nawalan na siya ng pag-asa sa buhay at nawalan ng saysay ang buhay sa kanya. Naiwan kay Romelina ang pulang bestida at sinubukang sunugin. Ngunit kahit anong lakas ng apoy ay hindi ito masunog-sunog. Nanatili ang anyo nito. Sa kagustuhan ni Romelina na hindi na mapunta pa sa ibang kamay ang pulang bestida, ay inilagay na lang niya ito sa baol at itinago dahil hindi naman ito natutupok ng apoy. Kasama ng pulang bestida sa loob ng baol ay isang papel na naglalaman ng mensaheng babala na ang bestidang ito ay may sumpa, wag na wag gagamitin. Habang nabubuhay si Romelina, ay hindi niya hinayaang may makakuha ng baol na inilibing niya sa labas ng kanyang bahay na may 1 kilometro ang lalim. Hanggang sa mamatay si Romelina at ang apo nito taong 1950 ay hindi na muling natagpuan pa ang pulang bestida dahil siya lamang at ng kanyang apo ang nakakaalam kung saan ito nakalibing. Mahabang kwento ng babaeng nakakaalam ng kwento ng isinumpang pulang bestida. Namangha ako at kasabay nun ay ang muling gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Bagaman nakakatakot ang nakaraan ng bestida, ay kaakibat nun ay ang malungkot na kwento dahil ilang bata na ang pinatay ng damit na ito. Maya-maya pa ay may pumasok na malaking katanungan sa isip ko. Kung patay na si Romelina at ang apo niya na tanging mga nakakaalam kung saan nakabaon ang baol ng pulang bestida, paano yun natagpuan at nailagay dito sa museo? Paanong nalaman ng estrangherong babaeng nasa harapan namin ngayon ang buong kwento? Tumaas ang kuryosidad ko sa mga katanungan na yon at sigurado akong maging ang dalawa kong mga kasama ay ganoon rin ang kanilang katanungan. Tinanong ko nga ito sa babaeng nagkwento sa amin. Pagkatapos kong magtanong ay natahimik siya ng 5 segundo.
habang mariing nakatitig sa pulang bestida. Saka bigla ang ngumisi ng nakakatakot at humarap sa amin. Kaya alam ko ang buong kwento at alam ko ang kinaroroonan ng baul ay dahil ako ang orihinal na batang nagmamay-ari ng pulang bestidang ito. At hindi ko ito iniwan. Palagi akong nasa tabi ng paborito kong bestida. Hanggang sa ma-reincarnate ako, kaya alam na alam ko ang buong kwento at ang kinaroroonan ng pulang bestida. Habang sinasabi ito ng babae, biglang naging nakakatakot ang aura nito habang nakatingin sa amin ng nanlilisik. Hindi kami halos makagalaw sa kilabot habang pinakikinggan ang huli niyang mga kataga. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya sa amin at humakbang palayo. Saka lang kami nakagalaw ng mga kasama ko nang mawala na siya sa paningin namin.